Magandang buhay! Welcome to the IT Vlog. I'm Elijah Sara M. Del Mundo together with Eli. Hi guys! Welcome to our vlog kung saan pag-uusapan natin ang mga issues at challenges ng isang BSIT student living in the IT era. We are from Bulacan State University Bustos Campus. So tara, samahan nyo kami! Classmate. Ito, sobrang init na, patuloy pa rin umiinit. Pinapatupad na nga sa school natin yung hybrid learning. Ano nga ba yung hybrid learning? Ang hybrid learning ay combination ng online classes at face-to-face classes. Ngayon, dahil alam na natin kung ano yung hybrid learning, yan yung magiging topic natin today. Dahil nasa usapang issues na tayo, ano ba ang mga issues na nararanasan mo sa hybrid learning? Saglit, isip ko. Parang napapansin ko yung hybrid learning, parang ginagamit lang siya as an emergency or second option. So, as an second option and emergency, parang hindi siya nagkakaroon ng preparedness. Parang hindi siya pinaghahandaan. Tama. Alam naman nating lahat na galing na tayo sa online classes and isa sa naging measure ng government ang pagpapatupad ng hybrid learning. Ngayon, tama naman talaga yung sinabi niya na walang preparedness. Katulad natin ngayon na nakakaranas nito. So, tara, alamin pa natin yung mga ibang detalye. Ngayon at alam na natin ang meaning ng hybrid learning at nagkaroon na tayo ng isang issue about that, magtanong naman tayo sa ibang tao kung ano bang opinion nila about sa hybrid learning. Hello po. What's your name po, kuya? Ako si Jan Charles Bernal from BSIT. Ano ka po? So, ngayong alam natin sa BSU na pinapatupad yung hybrid learning, ano bang mga issue na kukuha mo or na-encounter mo ngayon? Isa sa mga na-experience namin nung nagkaroon ng hybrid learning na nakadepende kami dun sa pagtuturo ng teacher. So, di naman kasi lahat ng teacher alam kung paano gumamit o marunong gumamit na eksperto sa gamit ng gadgets. Kaya pagka halimbawa hindi nila alam kung paano gamitin yun, kasi kung mag-online, mag-end yung online class. Kaya yun, yung iba hindi natututo. Isa pa sa mga issues na to ay yung sa students naman, hindi naman kayang bumili ng highly advanced na gadgets. Hindi naman nila kayang basta-basta magkaroon ng pera pambili ng mga gadgets na yun. So, crucial din sa mga estudyante na hindi ganun kayaman para sa hybrid learning. Ayun, may point si Kuya sa kanyang issue. Naiinitan na ba kayo? At di nyo na alam ang gagawin nyo? Tara, scramble tayo. Dito sir, dito po. 10 pesos lang sir. Ma'am, okay na. Sorry, Tracy. Hi guys! May challenge ako sa inyo. Please comment down kung ano yung sa tingin nyo magiging solusyon sa mga issues at challenges. Thank you! Since okay na ang mga issues at challenges, bibigyan ko na ito ng mga solusyon. Ang unang solusyon na pwede natin gawin is providing subsidies. When we say providing subsidies, pagbibigay ng mga gobyerno ng subsidies pang pinansyal upang makabili ang mga estudyante ng mga devices. Pangalawa, community collaboration. Pag sinabi naman natin na ganon, may yung mga non-profit organization, yung local organization, yung pagbibigay ng donation ng ibang tao, yung gagawin natin. Pangatlo,
School Providing Loan Program. Ibig sabihin naman natin nun, magpapahiram sila ng mga devices sa mga estudyante. Yan lang. Guys, and here is Eliza Luna from Bulacan State University, CSISD. Okay, ngayon tatanungin kita. Sa tingin mo, ano yung mga posibleng impact sa mga solusyon na binigay namin sa hybrid learning? Ang una na kasi namin binigay na solusyon is yung pagpaprovide ng subsidies ng gobyerno sa mga estudyante. Siyempre, increase access to education. By providing a subsidies and loan programs for students have the resources needed to participate in hybrid learning, like online classes. Tama yung sinabi niya. So, yung pangalawa naman namin na ibinigay is yung school loan training program, kung saan yung eskwelahan ay magpapahiram at magbibigay ng mga devices para sa estudyante at mga professor. Sa tingin mo, sa anong paraan makaka-apekto ito? Siyempre, from these programs, mas makakatulong to sa mga educators na din and students para mas ma-enhance nila yung mga kayahan nila sa paggamit ng mga digital tools, ganyan. Okay, last na to Ang tanong ko naman sa'yo, sa tingin mo, ano yung mararamdaman ng mga estudyante kapag may community collaboration? Kumbaga, yung non-profit organization, local organization, or donations from other people na talagang bukal sa loob nila ng magbigay ng kakayahan or financial assistance sa mga estudyante para makabili sila ng mga devices. Sa tingin mo, sa paanong paraan ka na naaapektuhan? Ano yung mararamdaman? Siyempre, at first, matutuwa ka. And then, alam mo naman sa sarili mo na makakatulong sa'yo yun. Kasi, tulad nga nilang sinabi ng iba, hindi naman lahat ng mga estudyante may kakayahang makabili ng mga kailangang mga resources na makakatulong sa kanila sa pag-participate sa online classes. Sa tulong na din ng mga non-profit organizations, mas magiging, kumbaga, mas may enhance na din nila yung mga ano nila. Kumbaga, makakasabay pa rin sila sa mga lessons, gano'n. Tapos, syempre nakakatuwa din naman yun, mapupunan yung mga pangangailangan mo na hindi mo kayang bilhin sa sarili. Ayan. Thank you so much for that. So ngayon, tama lahat ng sinabi niya. Ako, bilang isang estudyante, kung matutulungan man ako ng gobyerno, ng mga non-profit organizations, talagang matutuwa rin ako kasi sino ba namang hindi magkakaroon ka ng device? Baka pwede mong pang-chat mo sa baby mo yun Ay, hindi pala. Pang-aral natin yun sa online classes. So ayun, thank you and that's it. Hi, I'm with Lily McEarney Sibaler from BSIT 2 DGT. So, kanina sila ay nagbigay na siya ng mga solusyon sa ating issues about hybrid learning. Nakatulad ng government funding, school loan training programs, and community collaboration. So, ang tanong ko sa iyo, Niggy, anong mga resources yung mabibigay ng mga solusyon natin? Meron tayong tatlong resources like government funding, educational institution, and non-profit organization and businesses. Sa government fundings, yung government is nagbibigay pondo sa mga students, sa mga schools, para makatulong sa subsidies and technology loans program sa mga students and teachers. Then, sa is educational institution, kumbaga yung government, di ba, tumutulong sa students. Then, yung educational institution, siya naman yung nakikipagtulungan sa government para makapag-provide yung government ng mga pangangailangan like training session ng mga teachers and students. Then, sa non-profit organization and businesses, siya naman yung nag-contribute ng resources like nung mga lumang cellphones na pwede, pero nagagamit pa din. Then, free wifi sa community centers, libraries, ganun. Tapos, expertise in technology integration. So, that's it. Tama lahat ng mga, para sa akin, tama lahat ng mga sinabi niyo.
That's it for today's video. Make sure to follow, like, subscribe. That's it, guys. Thank you for watching us. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Mag-comment down below kayo kung nagustuhan yung video namin. And now, I am Lai. I am Eliza. I am Iggy. I'm Elisha. I am Charles. And now, we're signing off.